Si Inday ba ang nag-approve ng mga smuggling, nakipagsabwatan sa smuggler? Si Inday ba ang nagpa-kidnap? Yun ay sabwatan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng DFA, ng DOJ, ng lahat ng sangkot doon na kidnapin ang dalawang batang yon. So sila dapat ang ma-impeach. Kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, polboronic, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe itong balita mga kababayan na balak di umunong i-impeach itong si VP Sara ng mga nasa loob ng Malacanang, no? Na ngayon nagkampi-kampi ang mga kongreso na pababain itong si VP Sara sa kanyang posisyon. Na alam naman natin mga kababayan na si Tambar Romualdez ang House Speaker, no, ng mga kongreso at hindi naman maikakaila na alam din natin na sila-sila lang din ang nakikinabang di umano sa buwis ng bayan. Grabe naman yan. Kasama ito ngang sinaliza kuting o bangag na administrasyon. Hay nako, pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nakakagalit na malaman na ngayon pa lamang gumagawa na ng hakbang, no, upang mapababa sa kapangyarihan ang mga Duterte at talagang sila ang maghari sa loob ng Malacanang na nagiging martial law na at pinaglalaruan, no, nitong mga pulahan ang kalabang kampo na Duterte dahil alam nila na sa susunod na eleksyon magiging malaking balakid o tinik ang mga ito. Kung kaya naman ang hamon ng taong bayan sige subukan nyo i-impeach itong si VP Sara ng magkaalaman BBM. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay, ng white t-shirt, ng Coca-Cola, sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, jitay ang kaparusahan na yan. Kung meron ditong naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dyan sa Kongreso dahil yung buwaka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalngal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay? Tignan natin. Baka, okay ang audio natin? Mag-message na kayo dyan. So ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, polboronic, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. Number 2, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan. Sino ang nagtaksil sa bayan nang pinaglulukon niya na during the campaign na kayo mga OFW, kapag siya ang namuno ay hindi na kayo pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, kundi choice mo na lang. Kumbaga, hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ang pamilya mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan, kasi nga dahil kay Marcos Jr., ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW, hindi ba pagtataksil sa bayan, yang 20 pesos na pinangako niyang bigas, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang SONA na may 5,500 flood control, na gumaso sila ng 1 trilyon mahigit, and later on hinagupit ng langit after 2 days, nalaman natin na wala palang master plan, wala palang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pakikipagsabuatan sa ICC kahit hindi tayo kabahagi sa ICC at gustong ipadampot ang Pangulong Duterte. Isinasama pa nga nila si Inday Sara dyan at the rest na
na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabwatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach, hindi si Inday Sara, ba't hindi naman magwawagi ang mga yan? Kasi uunahan, mga kababayan, nakarating sa akin dahil nararamdaman na nila ang inyong panis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpahayag ng inyong boses. Kaya ayon sa aking puting ahas, uunahan na nila next week sa Monday ay ipafile na nila ang impeachment complaint kay Inday Sara. Kaya you have to act as fast as you can, mga palangga, kumpara dito sa mga bangag na to. Wala po tayong laban sa Kongreso dahil ang pera ninyo, di ba, sila ang nagdesisyon ng budget, so definitely, ipapamudmud dito sa mga buwaka ng genemis na mga traidor na kongresista ang pera ng bayan para umayon sa kagustuhan ni Liza Tanas at ni Tambalosos at ni Bangag na i-impeach si Sara. Kaya sila ang mga taksil, mga traidor sa inang bayan. Ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. para ibang bangbang kayo dyan, para ilatag kayo sa kaguluhan. Yan ang pagtataksil sa bayan, ang pagnanakaw, ang pagiging mastermind nila sa kidnapping, sa smuggling, sa pulboronic, pagtataksil sa bayan yan. At yan ay severely to the highest level, to the highest exponential power, yung kanilang graft and corruption o pagnanakaw at katiwalian. Yan, isa yan sa ground sa impeachment. Ano ang naiulat kay Inday? Nagnakaw ba si Inday? Katulad ng ginawa ni Bangag Jr. na sinasabi, again, balik tayo sa mga basura na ginasusan ng milyon, bilyon, trilyon pa nga, doon sa dredging project Eklabush na yon, na wala naman palang nangyari na pagbungkal ng mga basura kasi bumaha pa rin. Di ba? Again, yung 800 billion ang program funds, yung pera sa PhilHealth, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na naninanakaw nila at tinatanggap ni Liza Tanas, ni Marcos Jr. bilang bribe, okay, galing sa mga foreign investors. Okay? So kung meron man, mga kababayan, ma-impeach dito, walang iba o haina ng impeachment complaint kundi si Bangag Jr. dahil sila. Okay? Dahil si Marcos Jr., kaya nga nung pag-usapan namin ni Atty. Glenn Chong, yung pakikipagsabuatan ng asawa ni Marcos Jr. at pabor sa kanya noong election 2022, yan ang paglabag lahat sa batas at siya dapat ay matagal nang na-impeach kung ginagawa ng ating gobyerno, I mean, yung mga Congress at Senate, ang kanilang mga trabaho. Pero hindi nga nila gagawin kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Grabe mga kababayan, no? Talagang binabalak nila na mawala sa kapangyarihan tong mga Duterte nang sila ang maghari sa loob ng Malacanang. Tiba-tiba na naman sila mga kababayan. Kawawa na naman ang ordinaryong mamamayan. Ngayon, dahil naalarma sila sa inyo, naalarma sila sa mga alindog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, lalabas na kayo. Itong kila Mother Pemos, dumadami na sila dyan sa EDSA, di ba? Kahapon, congratulations guys. Nagigising na ang mga tao, nakikita na yung kahiyupan ng gobyernong ito. Kaya gusto daw kayong unahan. Okay? Gusto na nilang maghain ng impeachment para unahan ang inyong mga boses. Ha? Ano pa ang mga grounds dito, di ba? High crimes. Ano yung high crimes na ginagawa ni Bangag Jr.? Ang palayain ang mga pulboronic manufacturer. Ang suportahan ang mga smuggler, ang mga hoarder, not only suportahan, that's their business. At ang tumanggap ng pera o pagkuha ng mga pera sa POGO operators, which is si Marcos Jr., si Liza Tanas, sila lahat, sila Abalos, lahat yung mga inayupak na yan ng ganyang mga bangag na gabinete, ang promotor ng POGO. Kaya kung meron dapat ma-impeach dito at gumagawa ng karumal-dumal na krimen, walang iba kundi sila. Dahil sila ay napakasinungaling, nuknukan ng mga bagag. Imagine ninyo, meron ng Coca-Cola dito, may white t-shirt na dito, may pulburo na dito, nagsisinungaling pa. May video na nagsisinungaling pa. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, nakakagigil talaga itong mga to, pero huwag kayong mag-alala. Okay? Tignan ko lang, ha? Baka na-send na sa akin. Alright? Wala pa. Okay? Tignan ko lang dito. At mayroon tayong tignan lang natin. Okay, wala pa. Baka bukas pa. Okay, anyway, mga kababayan, sila dapat ang ma-impeach. Hindi lang nga, sabi ko, kulang nga ang gurgur sa kanila eh.
Kulang ang gitay sa mga ito dahil sila ang gumagawa ng mga karumal-dumal, lahat ng mga kasinungalingan. Perjury. Yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Dapat dun pa lang, actually, impeach na siya eh. Yung pagsisinungaling niya, mga kababayan, na magtatayo siya ng 1 million houses every year pag siya ang naupo. Dapat yun ay impeach na siya dahil traidor taksil. Yung sinasabi niyang mag-uupo siya ng magaling, lahat ng inupo niya, mga kawatan. Di ba? Yung paninindak niya sa inyo, yung panggigipit niya sa mga tao, sa mga gustong speak out or speak up diyan sa mga kalsada na pinipigil, binabantayan ng mga pulis dahil utos ni Lisa Tanas. Yan dapat matagal na siyang impeach. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, yung paglabag nila sa batas na inuutusan ang mga kapulisan at ang mga kasuladaluhan na umattend sa kanilang rally noong January 28, remember that? Para si Marcos Jr. ay suportahan at pagtanggalin sa mga trabaho nila or bigyan ng mga kaso itong mga government employees na to pag hindi sila umattend. Hindi ba dapat yan impeach na siya? Matagal na dapat na ma-impeach si Marcos Jr. dahil yan ay paninindak sa mga taong nasa gobyerno na kapag hindi ka umattend, pag hindi mo sinunod, tatanggalin ka, liligwakin ka. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na magkolekta, ayon sa aking source, kay Altenco, during that time, last year pa yun, baka ngayon, bilyon na kinokolekta, 150 million a week na bribe o extortion, anong tawag mo dyan? Na binabribe kay Lisa Tanas, galing sa gobyerno ni Bangag, kay Marcos Jr. mismo, 150 million, dun pa lang dapat kumilos na kayo. Wala na nga dapat impeach, dapat peaceful revolution na ang dapat nasagot sa mga yan. Dahil paglulustay nila sa pera ninyo. At failure siya sa kanyang pamumuno, hindi lang dahil failure siya dahil bobo siya or something. Dahil siya ay addictus benedictus na wala sa tamang katinuan. Siya dapat ang lumayas dyan. Payag ba kayo dun mga kababayan na itong si VP Sara ang ma-impeach kaysa sa bangag na administrasyon at mga buwayang naupo sa House of Representatives? Grabe naman. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Ma-impeach dyan dahil siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan natin dahil ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, sinusubuan lang siya, sinasalaksakan lang ang kanyang ilong ng pulburon. Gaganon-ganon lang sa ni Lisa Tanas, ganyan. Lagi siyang bangag. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan, ang hindi ikaw ang namumuno dahil ikaw ay hindi mo kayang mamuno katulad ni Bangag. Nakita niyo araw ng kagitingan, tumira pa. Tumira ng pulburon, hindi ba dapat yan, hindi na dapat dumaan sa Kongres sa mga impeachment, dapat yan ay kumilos na kayo. Well, mamaya may good news naman tayo. Okay? So gusto ko lang iparamdam sa inyo mga kababayan. So kung i-impeach nila si Inday Sara, bakit nila gagawin at hindi sila magwawagi? Hindi kayo magwawagi mga julol. Kasi nga, alam nilang failure bangag si Marcos Jr. Yung eyewitness na si Cathy Binag. Follow niyo si Palangga, Cathy Binag. I think may YouTube yata siya. Kasi chef yan si Palangga eh. Di ba? Kanina nag-vlog siya. Actually, I encourage her. Sabi, Cathy, show your alindog. Pakita mong mas matapang ka kay Maharlika. Anyway, follow niyo si Palangga. Ngayon, mga kababayan, yung revelasyon, yung testimonya ni Cathy Binag na magsastand yan sa korte. Eyewitness siya na siya ay inalok ni Lisa Marcos ng pulburon at yung party na yon ay si Marcos Jr. ay sumisingot. Although, that was long time ago, okay na sana di ba? Kung maganda yung ginagawa ni Marcos Jr., kung maganda ginagawa sa Pilipinas, we can forgive. Kahit siya kumpas niya na yon. Hindi, huling-huli, sa araw ng kagitingan, imagine mo araw ng kagitingan, yung pala araw ng kabangagan, na dito, ang pulbura dito, white powdery substance, ay nandito mga kababayan. Okay? 6 years ago, may isang Slovak Prime Minister na dumaan sa aking aking newsfeed na may dinukot niya yung cellphone niya dito sa kanyang bulsa, nalaglag yung pulburon, but I don't know kung natanggal ba yun or what, o baka nandyan pa rin. So hindi nag-iisa si Marcos Jr.
Di ba? Hindi siya nag-iisa sa mga Adictus Benedictus. Well, anyway, si Marcos Jr. ay kitang-kita ng PSG. Kitang-kita, nandun pa yung Amerikanong palangga ko na kamag-anak ko, na aking kalahi. I don't know kung nakita niya. Sino yon? Anyway, kitang-kita. Huling-huli sa akto, caught in the act, na si Marcos ay may naiwang residue dito sa kanyang pagiging Adictus Benedictus. Kaya bakit sila tahimik kay Cathy Binag, wala sagot ang DILG? Di ba pabida si Abalos? O dapat sinabi nila, ay hindi yung tao si Cathy Binag. AI yan, robot yan. Ilang araw na, isang linggo na, wala silang sagot. And recently, may pino si Tio Moreno dyan na si Cathy Binag ay nandoon sa birthday party ng isang artista na si Barbie Imperial. Okay? Actually, alam ko yon. Alam ko yun na nandoon si Cathy. Okay? But right now, I cannot comment. Maraming naganap doon sa birthday na yun. Yung mga abang-abangan ninyo, mga susunod naming interview. Okay? So, doon yung pagtagni-tagni, di ba? Doon yung pagpapatagni-tagni na si Cathy ay imbitado doon sa birthday na yun at nandoon si Sandro Marcos, di ba? Pinangalanan niya, mai-list lang natin, di ba? Usapan natin impeachment, dapat matanggal to mga pamilyang ito, talaga namang mga Adictus Benedictus, mga drogista, mga jutang lidimes. Di ba? Nandoon si Sandro Marcos. So, napaka-legit and credible ni Cathy Binag. Baka nga itanong ko kay Cathy Binag, Cathy, doon ba sa birthday ng artista na yon, tumira ba sila? Tumira ba si Sandro doon? Yun yung mga susunod nating katanungan. But anyway, wala si Bangag Jr. doon. Pero syempre, alam natin, at hindi na maikukubli na si Marcos Jr. ay ang lalaking Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon doon sa videong ipinakita ko dito sa Los Angeles. Siya dapat ang ma-impeach dahil siya ay sindikato at sila ay nagsastock ng pulburon sa Malacanang na ito dapat ay nirerespeto ng namumuno, pero dahil bangag sila at power tripper at pagramdam nila kanila ang Pilipinas, kanila ang pera ninyo, kanila lahat, at kaya nilang kontrolin ang taong bayan, ang mga nakaupo sa kanila, kaya nilang kontrolin ang mga tiwaling general, kaya nilang kontrolin ang mga kabinete nila dahil sinasaksakan ng pera eh. Kaya nga wala tayong laban kung yun ang aantayin natin na may magsalita na general o whatever na nakapwesto. Ang laban ng Pilipinas ay ang boses ninyo. Kayo dapat ang mag-impeach sa bangag na gobyernong ito. Kayo ang mamuno sa kalsada, kayo ang magsalita, mag-speak up, bit kayo ng flag, bit kayo ng kandila, o ang mga cellphone ninyo, tuwing gabi, kumanta kayo o anong gawin ninyo dyan para ipakita ninyo yung disgusto ninyo sa bangag na gobyernong ito. Ngayon, si Inday ang gusto nilang i-impeach. Si Inday ba ang nag-appoint ng smuggler na katulad ni Michael Ma? Si Inday ba ang nag-approve ng mga smuggling, nakipagsabuatan sa smuggler? Si Inday ba ang nagpa-kidnap dun sa 2 bata sa Turkey? Yun ay sa buhatan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng DFA, ng DOJ, ng lahat ng sangkot doon na kidnapin ang 2 batang yon. So sila dapat ang ma-impeach. Si Inday Sara walang kinikidnap na bata. Sa halip, in-expose nila ang mga bata nung si Inday ay pumunta sa Germany at inabuso nila ang kapangyarihan ng batas na in-extract nila. Magaling talaga ma-extract yung mga inayupak na. Kinuha nila ang CCTV doon sa immigration para ipakalat ang video ni Inday na, umalis kasi may bagyo, ganyan, tinakasan ng Pilipinas, Pero yun ay planned ahead of time. At hindi si Inday ang presidente. At bago siya umalis, even umalis siya o hindi, maayos yung kanyang opisina na kapag may dilubyo sa Pilipinas, yung delegation, okay, ng pagbibigay ng ayuda o pagbibigay ng tulong, may bagyo o wala, it's already ready. Di ba? So umalis man siya, alam naman si Inday doon ang magsagip ng mga nalunod o nga namatay dahil sa kasinungalingan ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Di ba? So magaling si Lisa Tanas mag-distrongkar at si Marcos Jr. magbali ng batas. Ulitin ko, ang akin pong passport, ang aking US passport, mga kababayan, ay pinadukot din ni Lisa at pinakalat, hindi naman talaga kumalat, ay pinapost nila sa kanilang bayarang troll. Pero natakot ang mga buwaka ng ina, tinanggal. I-post nyo, ipakalat nyo.
At nang makatikim kayo lalo ng kadyutahan niyo, pakalat niyo, total maganda naman ako diyan sa passport ko. Hindi naman ako nahihiya diyan sa alindog ko. Yan po ang gawain ni Lisa Tanas. Ginawa niya sa akin, ginawa niya kay Inday Sara, at kaya niyang gawin sa inyo. Sino ka man nanonood ngayon, kaya kang pagtripan ng mga bangag dahil sila ang may gumagawa ng mga karumal-dumal na mga krimen sa ating bayan. Sinungaling, lahat, kawatan, ano pa ba? Ano pa ba mga kababayan ang inyong asahan dito? So definitely, mananalo sila doon sa hain itong impeachment complaint na ito kasi kailangan lamang ng 1/3 votes sa total of the ang mga congressman o mga jutang ginimis doon para iusad itong impeachment complaint nila.